Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? At sana po medyo malakas ng audio natin at yung isa po ay isinuuli natin sa kanyang pinanggalingan. Mga kababayan, yung pong hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe na po at yung pong patuloy na nagsusuporta, maraming salamat po mga kababayan. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Pag-usapan po natin itong nalalapit na pagtatapos ng hearing dito sa ABS-CBN franchise at yung nalalapit na po nilang pagbuboto. Gusto ko lamang po mga kababayan na magkaisa po tayo in a way na iparating sa ating mga mambabatas, in a way kung pwedeng talks, kung pwedeng sa blog, sa Twitter, sa Facebook, kahit saan na po para maipaalam natin sa kanila na sana po ang magiging desisyon nila ay base lamang po sa pagboboto nila ay base lamang po sa mga katotohanan. Doon po, nabuksan na ang ABS-CBN, lumabas na ang skeleton nila sa closet, sa tinatago nila, nahubaran na po ba ang ABS-CBN? Kumbaga. Ngayon mga kababayan, sana naman po, itong mga marami pa po tayong mga mambabatas na mga konsentidor po na willing po silang konsintihin ang ginawa ng ABS-CBN. Iisa-isahin po natin yung mga naaalala natin na mga ginawa ng ABS-CBN laban sa ating bayan, laban sa batas at laban sa ating mga mamamayan. Unang-una na po itong kanilang paglabag nila sa batas ng labor law. Ito pong hindi nila maayos na pagtrato sa kanilang empleyado na ipinagmamalaki ng kanilang mga konsentidor na mga mambabatas ng mga congressman na ipinagmamalaki nila na sila ay nagbibigay ng trabaho. Sure. Pero wala silang karapatan na tratuhin nila ang trabahador nila na ganyan. Di ba? At ito pa po ang nakakaantig ng damdamin, ito po narinig ko ito noon pa, bago nagkaroon pa ng hearing na yan, ay yung sinasabi na, I think may hearing na noon, pero yung sinasabi nung empleyado na to, na kapag daw po ang isang regular at ang regular ay iba ang trato pagdating po sa kanin. Ito po mga pinagmamalakin ng mga artista na to, na hindi nila alam ang ginagawa nila ng kanyang mga pinagtatrabahuhan. Ito po ang kanin daw po, kapag regular ka, unlimited o walang bayad. Kapag hindi ka naman regular, kahit na po siguro matagal ka na doon, 10 years ka na doon, yung kanin mo, hindi pa rin libre. So, kumbaga, may bayad pa? O magdadala kayo ng sarili ninyong kanin? Tingnan po ninyo yan, kanin po yan, biyaya po yan. Nabiyayaan kayo, bakit hindi po ninyo, kailangan po ninyong i-share yan. Kanin lang yan kung tayo ngang mahihirap, kapag may dumating sa atin, may dumaan habang kumakain tayo, inaalok natin sila ng kumain. Di ba? Yun po ang ating kaugalian natin. Pero itong ABS-CBN, palibhasa, walang pake, wala, iba ang kanin, my God! Tapos sasabihin ninyong kayo'y kinakawawa. Sinong nangawawa sa tao? Ito pa po, yun lang mga naalala natin. Pangalawa, yung kanila pong ipinagmamalaki ng mga konsentidor na congressman na to, na nagbabayad daw ang ABS-CBN ng tax, sayang naman daw po, dahil kailangan daw po natin yan, lalo na ngayon na may pandemic tayo, na ng ekonomiya natin ay bumababa. Pwede pong bumangon ng ating bansa. Hindi po kailangan ng bayang ito ng Pilipinas ang ABS-CBN. Matagal na po silang nandyan. Matagal na po nilang niloloko ang bayan. Di po ba itong sinasabi ninyong tax na meron pa nagtatanong na congressman, magkano na ba ang naibayad ng ABS-CBN simula noong 2016 hanggang 2019? Ang hindi po ninyo sinasabi, sir, ay ang hindi ibinabayad ng ABS-CBN. At ito po ang example, mga kababayan. Marami pala po itong ABS-CBN na mga cases, 5 cases daw pong tax mayroon itong ABS-CBN na nakapending po sa Court of Tax Appeal. So, ngayon po, bakit po nandyan yan? Bakit? Kasi hindi po nagbabayad
So ano nang nangyari? Kinukompromise po ito. Kailangan pa daw po, sabi ni Kong Marcoleta na kailangan pang idemanda kayo ng gobyerno para magbayad kayo ng inyong responsibilidad na magbayad ng tax at pagdating dyan, ikukompromise ninyo yung pinakamaliit na porsyento ang ibabayad ng ABS-CBN. Ito po, meron po silang kinompromise daw po na umabot ng 2.5 billion pesos na dapat bayaran ng ABS-CBN na hindi binayaran. So, nangyari po, nag-compromise sila, umabot lang po ng 3% ang ibinayad ng ABS-CBN, which 152.4 million lamang. Sige nga, kayong mga konsentidor kayo, willing kayong takpan na lamang yan, willing kayong ipagmalaki na nagbabayad ng tax ang ABS-CBN, mas marami pa yata ang tax na itinatago nila at ayaw nilang bayaran. First, yung kanilang corporate layering. Di ba? Second, yung kanilang tinatawag na Big Dipper na register daw po sa Philippine Economic Zone Authority. Hindi ko po masyadong naiintindihan ito, but ang aking pagkakaunawa lamang ay nag-i-export sila ng kanilang goods or nag-i-export sila, digitize nila, ini-export nila sa client nila o sa overseas, yung mga foreigner na clients nila. Kamo, maalalaman mo, yung mga client pala nila ay sila-sila din. Yung hindi pa manluloko tong mga to. Ito pa, may ABS-CBN sa Luxembourg, Berg. May ABS-CBN sa Cayman Island. May ABS-CBN saan pa yun? Ano ba yun? Sa Hungary. May ABS-CBN Hungary. Yun po, ini-exportan nila yun ng kanilang goods, ng kanilang mga goods na na dinidigitize nila, tapos sasabihin nila, binibinta nila sa foreign business. Sila pala yun. Di ba panluloko yun? Sige nga. Meron pa pong tungkol sa lupa, mga kababayan, na mas malaki yata yung inaakupa nila kaysa doon sa nakalagay sa kanilang documents. Hindi ko po masyadong nakita yon. Pero meron pong ganon. So, ibig ko pong sabihin, yun pa. Wala kayong takot sa batas. Why? Ito po ba, mga kababayan, ang resulta na dahil meron silang mga inilagay dyan na mga mambabatas, marami silang mga abogadong tigapagtanggol, at marami din silang mga mambabatas, na kaya nga pagdating nga dito sa ganitong sitwasyon na kailangan nilang ipagtanggol, marami silang mga konsentidor na mga congressmen, mga congresswomen na willing silang ikonsente anuman ang gawin ng ABS-CBN, samantalang ang kanilang pangako sa mga mamamayan na hiningian nila ng boto ay sila ay pagsisilbihan. Pero ang pinagsisilbihan nila ay ang mga oligarchs, ang mayayaman, di ba? Kahit pa anong sabihin sila, anong sabi na ng taong bayan, hindi na kailangan ng ABS-CBN. They are not deserving another franchise. Ngayon, kung bibigyan sila ng prangkisa, huwag silang makialam sa politics. Huwag silang makisawsaw. Di po ba? Ang responsibilidad po ng paglalagay ng mga kandidato dyan, responsibilidad po yan ng mga mamamayan at hindi ng ABS-CBN. Naglalagay kayo dyan ng mga mambabatas ninyo, kumbaga nagagamit din ninyo. At isa pa po ang problema dito. Chismis lang ito wala akong talagang pinagbabasihan dito. Naalala po ninyo, nung nagbutuhan para alisin si Chief Justice Corona, yung yumao na, nagbutuhan sila, binayaran sila. Diba? Sino bang nagbulgar noon? Si Jinggoy ba yun? 50 million, mga kababayan. Diyos ko po naman. Anong klase naman po ang ating gobyerno dito? Patuloy po yan. Kapag ganito pong kukonsintihin ng mga konsentidor na to, ang ABS-CBN. Ngayon, kung may chismis ba na umiikot dyan, na may na may bilyon ba yun? Hindi natin alam. Pero sabi nga natin, nangyari yan. Di ba? Kaya po mga kababayan, sinasabi ko lamang po ito para ipaalam po natin kung paano po ninyo mapaparating sa kanila na sana po itong mga mababatas na to ay magdesisyon sila base po sa katotohanan, hindi po base sa kanilang re-eleksyon na darating. At hindi po base na lang sa kanilang pag-aalaga sa ABS-CBN.
So, yung pong nakakasawa na po, kahit iwasan mo po na wag manood ng ABS-CBN, papasok yan dyan sa YouTube mo, kung saan man, at yung kanila pong pagkabayas, mga kababayan, isa pa pong mga ginagawa nila, meron po silang mga foundation, mga kababayan. Yan po, tax exempt din yan. Di ba? Puro tax na lang, tapos itong tax na to ang gagamitin ng mga konsentidor na mambabatas na to na para sayang daw. So yun po mga kababayan, sana naman po wag masayang ang ating ipinaglalaban na mawala na ang ganitong uri ng palakad sa ating bayan. Kumbaga, alagaan na lamang po kung sinong pinakamayaman, yun ay may alagang mga mambabatas. Di ba? Para in return, sila naman po ay mabibigyan ng mga advertisement, pre-advertisement, mga mention, mga name mention para sa kanilang re-election. Hindi po ba pwedeng laban kayo kung mayroon kayong ipaglalaban. Kung kayo mananalo lamang dahil kayo ay nilagaan ng ABS-CBN, anong klase naman yan, di ba? So yun lang po mga kababayan. Again, malapit na pong matapos ito. Hindi po ako nakakasigurado. Lunes yata, pero wala pong definite, hindi ko po talaga sigurado. Pero malapit na yan. Ang gusto ko lamang po ay magdesisyon sila base po sa katotohanan at hindi sa kanilang kapakanan lamang. Yun lamang po. Maraming salamat mga kababayan. I will see you po on my next video. Tuloy-tuloy lamang po ang laban. Tuloy-tuloy lamang po. Kahit na po mag-step down ng President Duterte sa 2022, tuloy po. Dahil tayo lamang po ang pag-asa ng bayan. Marami pong salamat.